Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At ito nga mga kababayan, may pasabog. Nako, Lacson bumaliktad na, nilaglag na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga karibin natin, ito pasadahan po muna natin itong si Senator Ping Lacson sa kanyang matinding pasabog mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po mga kababayan. Maraming salamat po at palike na rin po ng video ito. Okay? At ito na nga. Ito po ang balita mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Senator Ping Lacson, Romualdez bumili ng house and lot sa subdivision sa Makati. Katulong mga diskaya. Aba. Bakit noong isang araw, sabi po ni Senator Ping Lacson, no? There is no direct evidence na sabi niya, there is no direct evidence na nagtuturo kay Romualdez na siya po ay involved, no? Sabagay, hindi naman po ito flood control. Pero bakit sa flood control kasi yun mga kababayan, ay kaya pala, no? Baka hindi ito flood control. Pero teka lang, contractor po itong mga diskayang ito eh. Diba? At kaya mapapatanong ka, no? May connection ba ito sa flood control scam? Sa flood control anomalies? Diba? Itong pagpatulong ni Romualdez na makabili ng bahay, subdivision sa Makati mga kababayan. House and lot. Ito po ba ay may connection sa flood control scandal? At bakit, maraming tanong ang umiikot ngayon sa ating bakit biglang bumaliktad itong si Lacson? Diba? Sinasabi niyang, walang direktang ebidensya. Pero ngayon, ito mga diskaya mga kababayan, no? Involved sa flood control anomalies, sinasabing nagpabili, okay? Nagpatulong, baka sabihin naman ni Romualdez, normal lang naman na magpatulong, hindi ko alam yan, nako po. Di ba? Taga-probinsya ako, hindi ko alam, kaya po, di ba? For example lang kaya linapitan ko mga diskaya, sila nang pinabili ko, aray ko po. Ito po ang mga naging komento ng ating mga kababayan. Nagkatulong lang ang mga diskaya. Grabe Diyan ka lang magaling sa umpisa, hindi mo rin mapapakulong kasi sasabihin mo walang ebidensya. Oo nga no? Yun lang ang problema dito kay Senator Ping Lacson mga kababayan. Magaling ka lang sa umpisa. Diba? Tapos, sususpindihin nyo na naman yung hearing. Aray ko po. Sabi po dito ni Leonela, bakit hindi mo tinawag sa Blue Ribbon for questioning si MR? The big man talaga. Opo no? Baka may bayag na si Sir Ping ngayon at parehas na ayos. Yun nga rin iniisip ko kung bakit biglang bumaliktad. Diba? Biglang ngayon, eto na, sa Romualdez na po ang target nila. Magkakabukingan na ba dito? Talo-talo na ba kayo? Talo-talo na yata sila mga kababayan. Anyway, eto mga karibin natin, isa pa nating pag-uusapan bago po natin i-play yung main video natin. Eto pong si Senator Ping Lacson, nagsalita naman patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito po pakinggan po natin mga kababayan. Senator Bato, by any chance baka po nakausap niyo kasi sabi ni Sec. John Vic around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted Hindi raw wanted mga kababayan at nagtatago mga kababayan. Si Senator
Bato de la Rosas. Dahil nga po doon sa ugong-ugong, di ba? Nadadamputin mga kababayan, kaya yun, nagtago yung tao mga kababayan. Pero ito noon pong October 11, 2003, mga kababayan, may balita pong lumabas patungkol kay Senator Ping Lacson Ito po yung nakaraan po ni Senator Ping Lacson ito. Kaya naipakita ko po ito sa inyong video, tapos ito pong ipapakita natin mga kababayan. Ito. Teka lang So ito mga kababayan, sabi po dito sa balita noong October 11, ayan highlight natin. October 11, 2003, sa Philippine Star or Philstar. Ping nagtatago na, di pa huhuli ng buhay. Kaya mga kababayan, ang taong mas makakaintindi kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang pagtatago ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Because Senator Ping Lacson has experience, patungkol po dito sa pagtatagong ito. Diba? Kaya, Senator Ping Lacson, huwag ka pong magmalinis. Diba? Yun lang ang point ko dito. Kung nagmamalinis man si Senator Ping Lacson, ay hindi niya dapat gawin yon. Kasi siya mismo, mga kababayan, noong 2023, noong 2003, ay nagtago rin mga kababayan at sinabi pa, hindi pa huhuli ng buhay. Kita nyo na yan. Kaya kung mayroon man pong taong makakaintindi, kay Senator Bato de la Rosa, it is Senator Ping Lacson and Gringo Hunasan. Diba? Parehas puro sila yan Yung mga history nila, yung mga istorya ng buhay nila. Bato de la Rosa, ngayon si General Bantag din, mga kababayan, di ba? Huwag natin kalimutan. He is our hero, kung baga din, sa panahon po ng war on illegal drugs ni former President Duterte. Kasi siya po ang namuno sa sa Bilibid, di ba? O kaya kung mayroon pong makakaintindi, si Senator Ping Lacson. At kung nagmamalinis ka man, please don't. Please don't. Diba? Ito na mga kababayan, pasadaan na po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, kapapasok lang. Tapos lahat sa palasyo. Dito nagbalik-tara na. BP Sara lalong lumakas sa EFP Generals. Ayan mga kababayan. Ito, pakinggan nga po natin ito mga kababayan. Na namang issue nito si Boying. Pambira. Vloggers naman ang hahabulin ngayon. At iba pa. Sige, pag-usapan natin. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanumalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Ayun, ang tindi talaga ng kapit nito si Boying. Sabagay, masamang damo. Matindi kapit. So, may pinag-iinitan siya tatlong senador. Yan po yung diniscuss natin kahapon na talaga namang alam natin. Siyempre, para mailigaw, mailipat doon sa totoong mastermind, kailangan sikat. So, kaya pinag-iinitan po dyan yung mga senador dahil sila merong nationwide appeal. Kilala po sila nationwide. Hindi katulad ng mga congressman, doon lang sila sa distrito nila. So, eto si si Jinggoy, si Villanueva, at saka syempre si Bong Revilla. Yan ang pinag-iinitan niya. Lalong-lalo na pag-iinitan niya si Boying Remulla. Dahil sila po ay magkatunggali dito sa Cavite. Alam nyo ako, masasabi ko lang sa inyo. Sinasakop na po tayo ng Remulla. Hindi lang po Cavite. Sinasakop na po ng Remulla ang buong Pilipinas. Kita mo, dalawa na silang magkapatid doon. Diba? Parehas na sa executive. That is very dangerous. Ombudsman, tapos pinaplano pa nung isa maging presidente. Delikado po yan. Kaya nga ako, ang masasuggest ko, dapat magtulong na yung tatlo. Yung tatlo dyan sa Cavite. Ang Revilla, Tolentino, at saka itong Barsaga. Sa bagay, itong Remulla, wala naman itong binatbat sa mga Revilla. Sa Revilla pa lang, talo na. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo naman ang mga anak ng Revilla, di libre. May mga abogado. Nakita nyo may mga binatbat. Meron talaga nito.
Yung anak ni Boying, sumabit pa nga yan sa ano di ba? O high grade kush. O di umano, di ba? But napawalang sala naman, syempre, sino ba bang nakaupo? But ayan po ang kwento. Pinag-iinitan po itong 3 senador. Ngayon, meron pa rin madadagdag. Pero ito masasabi ko sa inyo, nabuhay na naman si Boying, anak ng Teteng. Ang lupit mo talaga, Boying. Hindi na sila Senador, pati ng mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isa sa ilalim sa preliminary investigation, kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. Alam mo kasi ang malaking problema dito, si Boying kasi ombudsman na politiko. Dapat talaga bawal yan. Actually, ito yung isa sa pinakamadaldal na ombudsman. Mahilig sa press con. Kaya nga naman, yung patungkol sa sakit niya, kasalanan niya rin yan. Mamaya i-explain natin, no? Pero, ombudsman na siya, politiko pa. Tapos, ang balita natin, yung pinalit sa kanya na SOJ, sanggan dikit din niya. So, hawak na nila. No? Alam naman natin yung mga yan, magkakakampi na yan. Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang pinagtatakpan na itong mga ito ang mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Mamaya darating po tayo dyan. Okay? I-explain natin mabuti. Pero obviously, kaya nga sinasabi ko, dapat yung mga taga-Cavite, nagtutulong-tulong na rin kayo. So yan mga kabayan, no, talagang halata mo kung anong motibo, no, ni Boying Rimulya. Kasi nga it is not about justice. Ang ginagawa po ni Boying Rimulya, it's about politics, no? Kasi politika po ang taong ito. Sayang nga lang no? Talagang hindi talaga to pwede dyan sa ombudsman kasi may kaso yan sa ombudsman, di ba? Hindi natin alam kung paano nila minaobra, di ba? Kung anong ginawa nila sa ombudsman, kung bakit ganun ang nangyari. Kung sino pa yung may kaso sa ombudsman, siya pa ang naging ombudsman. Aray ko po. Nako. Ito mga kabayan, patungkol naman po ito. Dito po pakinggan na lang po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi alingasaw at hindi natutulog ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagwa ni Marcos Jr. Dahil habang na nagsalita na rin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines na si retired Marine Major General Edgar Arivalo sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi naman nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na rin ang dating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines na si retired Marine Major General Edgar Arivalo sa publiko. At ayon pa sa kanya, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang ultimate sacrifice. Ito ang matapang at mabigat na pahayag na bumungat sa pinakabagong kolom ni retired Marine Major General Edgar Arivalo, dating Ayun mga kabayan, no, si retired Marine Major General Edgardo Arevalo. No, hindi yung sa mga yung kaninang vlog ko, no, sabi ko kasi retired General Orlando De Leon yung nag-quote nitong kinote ko pa yung sinabi niya pero siya pala yun mga kabayan, no? Si retired Marine Major General Edgardo Arevalo yung about sa sakripisyo, no? Ito pala yun mga kabayan. tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa The Manila Times sa kanyang salaysay na The Ultimate Sacrifice. Hindi nagpaligoy-ligoy si Arivalo sa paglalatag ng kanyang konklusyon. Ang kasalukuyang krisis ng tiwala sa pamahalaan ay hindi marisolba ng retorika, press conference o mga komisyong walang pangil. Mga malalaking isda
malaya pa rin. Pinuksan ni Arevalo ang kanyang kolom sa obserbasyong ika-4 na araw na ng 2026, ngunit nananatiling malaya ang mga tinaguriang big fish sa likod ng malawakang flood control scandal, habang ang karaniwang Pilipino ay umaasang may mananagot bago matapos ang nakaraang taon. Ang mga umano'y sangkot ay tila nagdiwang pa ng Pasko at bagong taon sa karangyaan, isang malinaw na kabaliktaran ng pangakong binitawan ng Pangulo. Kredibilidad na tinatangay ng baha. Ayon kay Arevalo, nagsimula sa maling direksyon ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa transparency at accountability sa kanyang ika-4 na SONA sa pagtalakay umano ng Pangulo sa katiwalian na parang hindi siya bahagi ng gobyerno. Mabilis na nabura ang kredibilidad ng kanyang mga salita nang ilantad ng mga baha ang GO substandard at bayad, ngunit hindi tapos na flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa, mula soundbite patungong sa pangpolitikang sakuna. Ang inaasahang malakas na anti-corruption pitch sa SONA ayon kay Arevalo ay nauwi sa simula ng isang pangpolitikang krisis nang mapilitang magsagawa ng mga site inspection ng Pangulo kasama ang media. Doon naging malinaw ang lawak ng problemang matagal umanong naitago. Sa halip na magbunga ng malinaw na pananagutan, naging mitsa ito ng mas malawak na galit at pagdududa ng publiko. Isang komisyong walang ngipin. Binatikos din ni Arevalo ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure ICI na ani ay mabilis na naging toothless tiger. Wala itong sapat na kapangyarihan, pondo at mga kasapi upang tunay na makapag-imbestiga at makapagpanagot para sa kanya. Malinaw na nilikha ito upang pakalmahin ng publiko, hindi upang maghatid ng hustisya. So yan mga kababayan, parami na po ng parami ang mga retired generals, no? At ngayon may active ng pumiyok dito po sa ating gobyerno, no? Sa mismong kinabibilangan nila. Pumipiyok na po sila dahil hindi na po tama ang ginagawa ng mga nakaupong opisyal ng ating bansa, mga kababayan. So yan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.